Magandang tanghali po, Binibining Cyril Manalo at sa mga klase ko po dyan. Hayaan niyo po akong talakayin ang Kabanata 11, ang paglisan. Una sa lahat, talakayin muna natin ang mga tauhan. Una, si Placido Penitente. Si Placido Penitente ay isang magalang, matipid at masunurin at matalinong mag-aaral. Pangalawa dito ay si Kabesang Andang. Si Kabesang Andang ay ang ina ni Placido at siya ay nagmula sa Batangas. Ang huling tauhan sa Kabanata 11 ay si Simon, ang mayamang mag-aalahas na nakasalamin na may kulay na umano'y nagtagapagpayo ng Kapitan General. Ngunit siya ay si Juan Crisostomo Ibarra na nagbalik upang magiganti sa kanyang mga kaaway. At bago natin talakayin ang mga nangyari sa kabanata, ay pag-aralan muna natin ang mga talasalitaan. Una, budhi, konsensya ng kilos na umiikot sa sariling isipan. Pangalawa, paghinagpis, may taglay na kalungkutan. Pangatlo, prokurador, ang paring tagapangasiwa ng pananalapi ng komunidad na relihiyoso. Pang-apat, kalesa, isa itong sasakyan na hinihila ng mga kabayo. Ng Kabanata 11, lumabas sa klase si Placido Penitente, hindi na siya ang dating mapagtimpi. Galit na galit siya. Nais niyang gumawa ng 1,001 paghiganti. Parang ibinubulong sa kanyang budhi, Placido Penitente. Ipakilala mong ikaw ay may karangalan, na ikaw ay matapang at maginoo. Taga Batangas ka na ang panglait ay hinusgan ng dugo. Inakala na ni Placido na wala na siyang pagkakataong mag-aral. Aniya sa sarili, hindi raw kami marunong magiganti. Dumating na sana ang lintik at nang makita nila. Nalatna ni Placido sa kanyang bahay na tinutuluyan ng kanyang ina, si Kabesang Andang. Nakakarating nito mula sa Batangas. Sinabi ni Placido na hindi na siya mag-aaral. Naghihinagpis ang ina. Nakiusap sa anak. Nagpaalam si Placido sa ina. Ginala nito ang Sibakong, Tondo, San Nicolas, Santa Cristo. Mainit pa rin ang kanyang ulo. Ngunit nakaramdam siya ng gutom. Naisipan niyang umuwi at inaakala wala na sa bahay ang ina at nagtungo na sa kapitbahay. Ngunit mali siya. Naroon pa ang kanyang ina na naghihintay. Pinakausap daw ni Kabesang Andang sa prokurador ng Agustino na iayos ang suliranin ni Placido na nakagalit na Dominico. Ayaw ni Placido. Tatalon daw muna siya sa dagat o magtutulisan bago mag-aral ng muli. Nagsesermon uli ang ina ukol sa pagtitiis. Di na kumain muna. Muling umalis ang binata. Nagtungo siya sa daungan ng mga bapor. Inisip niyang magtungo sa Hong Kong, magpayaman at kalabanin ng mga praile. Ginabi siya sa paggagala. Wala siyang natagpuan na kaibigan at nagtungo siya sa perya. Nakita niya si Simon at sinabi niya dito ang nangyari sa kanya at ang hangad niyang pumunta sa Hong Kong. Isinama ni Simon si Placido sa kanyang karawahe. Pagkaraan ng pagtakbo, ipinatigil ang sasakyan. Bumaba sina Simon at Placido. Nakita nina Placido sina Isagani at Paulita na namamasyal. Nainggit si Placido. Kinainisan sina Paulita at Isagani. Aniya, sa ganyan lamang mapapakinabangan. Nagpatuloy sa paglalakad sina Simon at Placido. Hanggang sapitan sila sa isang bahay na munti. Paggawaan ng mga pulbura na pinapangasawaan ng dating guro sa San Diego. Inatasan si Simon na pakipagpakitaan ng guro ang tenyente at kabuo ng mga militar. Gayon din si Kabesang Tales, nagtanong ang guro sa di pa nila kahandaan, ani ni Simon. Sapat na sina Kabesang Tales ang mga naging kabinero at siyang rehimenamento ng mga kawal. Kung ipagpapaliban, ay baka patay na si Maria Clara. Tumalima ang dating guro. 2 oras na nag-usap sa bahay ni Simon ang mag-aalahas at ang binata bago umuwi si Placido. Nang mapag-isa ay nagtalo sa loob ni Simon, sinurot siya ng budhi dahil bahagi siya ng nakabulokang nais niyang puksain. Waring nakita niya
ang anyo ng kanyang ama at ng kay Elias, na tumututol sa kanyang ginawa, ngunit umiling siya. Kung ako'y tumulad sa inyo, ay patay na ako. Aniya, gumawa ako ng masama upang mabigyang daan ng mabuti. Nilalagnat noon si Simon. Kinabukasan ay buong bait na nakinig si Placido sa nangangaral na ina. Hindi na tumutol sa mungkahi nito. Ipinayo na lamang sa ina na bumalik na sa lalawigan kaagad dahil kung malaman daw ng mga prokurador na naroon siya si Kabesang Andang, ay hihingan pa ito ng regalo at pamisa. Diyan nagtatapos ang Kabanata 11. Ano ang naging aral nito? Ang aral nito ay huwag pairalin ang galit at huwag magpadalos-dalos ng desisyon dahil sa galit na nararamdaman natin. Minsan, nakakaisip tayo ng hindi maganda. Hindi na natin naiisip ang mga madadami na tao sa mga gagawin nating paghihiganti sapagkat ang nais lamang natin ay ang makaganti sa mga taong may kasalanan sa atin. Ayun lang po ang mga nangyari sa Kabanata 11. Maraming salamat po.